Good morning, ma'am. Ako po si Police Colonel Pagbinayan. So, naka-station 8 po ako. So, kami po yung may handle sa case ng robbery na which is namataan niyo po. So, okay lang po ba na ganito po yung language natin or palitan po natin sa mas referred na po na? Tagalog na lang Teka. po. So, sabihin ko lang po na naririto kayo ngayon sa interview dahil isa po kayo sa witness at sa robbery na nangyari sa Camp 7, specifically sa may Pandisalan. So, start na po, okay lang po ba na magtanong na po ako? Okay, ma'am. So, maaari na po bang sabihin kung ano po yung nangyari sa robbery sa Pandisalan po na nabataan na? Um, Papasok po ako nun sa GP ko sa Camp 7 po. Bibili lang po sana ako ng pandesal malapit dun sa pinag-GGTan ko kasi parang sa mga katrabaho ko po. Pero nung papasok na po ako dun sa iskinita ng bilihan ko ng pandesal, nakita ko po si Ma'am Alice, which is yung victim po. Sumisigaw po siya ng tulong. First time ko po kasi nung makakita ng robbery case, tinututukan po kasi siya ng kutsilyo, kaya natatakot na rin po ako. Kumbaga po sumugod po, tapos tulungan siya. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko nun. Ang naalala ko po, mga 5:30 po yun ng umaga Medyo maaga pa po para sa, wala na po siguro masyadong liwanag nun. Yung naaalala ko suot po ng lalaki, naka-collar white po siya, mas black po na jogging pants. Tapos, blue po na sapatos. Basta po may hawak po siya ng kutsilyo po nun Parang po yung sa yellow, yung unstick po. Tapos yun po, si Ma'am Alice po, sumigaw po siya ng sumigaw ng tulong. Nung nakita ko po siya, di ba po, tinututukan po siya ng kutsilyo po. Nung nangyari po nun, nung sumigaw po siya, kinuha na po ng lalaki yung cellphone niya. Ngayon, hindi naman siya nakapanglaban. Takot na po siya dahil may kutsilyo. Yun lang po. Hindi na po ako nakatawag ng tulong nun kasi natatakot niya po akong humingi ng tulong at meron na po. Armado na po siya ng kutsilyo. First time ko na po nga makita ng ganung pangyayari. Kaya hindi ko po talaga alam yung gagawin ko. Talaga po nataranda na lang po ako. Tapos nung mabilisan lang po kasi siguro yun. Hindi ko na rin po maalala kung gano'ng katagal. Pero pag sigaw po ni Ate Alice, doon na po, tumakbo siya, kinuha na po yung cellphone ni Ate Alice. Tapos, bigla nga lang po siyang tumakbo kasi natatakot po siguro yung pagnanakaw na makita po siya ng mga police. Yan lamang po yung nakita niyo. Opo, yun lang po, sir. Okay, so, karagdagang question lang, ma'am. Sa pangyayari po na yun, may nakita po ba kayong ibang tao po na nakapaligid or nakatambay sa gilid about that time or Wala na po masyado. Ay, pabili po pala ako ng pandesal nun. Naalala ko po yung nagtitinda ng pandesal. Doon po sa may bandang sa pandesal nila ng dahil pagnanakaw. Yun lang po naalala ko So, next question po. Kaano-ano po si Alice? Kaano mo po siya po yung secretary din po sa pinagtatrabahuran mo po. Kaya po siya, kilala mo na lang mo siya dun sa barangay na yun. And sabi mo is 5:30 mo na mataan yung pangyayari. So, next question is sa umagang yun, may napansin ka bang like mga tattoo sa katawan ng suspect or mga babaeng niya? Bale, kalbo po yung lalaki, tapos meron po siyang tattoo sa may left po na arm niya. Para po yung star po ni Vice Ganda. Ganun na ganda po yung itsura, hindi ko po makakalimutan po.
And, okay po, so clear naman na po yung nabataan nyo. May ikaragtagang nakita lang po ba kayo or sa pangyayari mo? Wala na po eh. So ulitin ko lang ma'am, yung suspect is naka white na damit at blue jeans. Hindi po. Blue na sapatos. Blue po na sapatos. Tapos naka-black po na pants. Lagi. And meron siyang hawak na kutsilyo, tama? Yun yung ginamit niya pang tawag kay Alice para makuha yung cellphone niya. Yes. So, clear na po tayo, ma'am. So, thank you po sa pagpayag niyo po na ma-interview kayo at pasensya na po sa inyo. Sige po. Thank you po. So, pwede ko bang marin po yung number 2 para if ever po is makontak ko kayo sa if kailangan po namin na karagdagan niyo. Sige po, sir.